Mabilis lang to par, chimney or tapon method, ano ba ang mas effective? So yun nga mga par, nagready na po tayo ng ating gagamiting tank. Sumalok ng tubig, binuhos sa breeding tank at mukhang kulang pa kaya salok ulit tayo. At ibibuhos nga ulit natin mga par at mukhang okay na nga to par. Next, salok ng tubig, buhos sa breeding tank. At dahil nga kulang yan mga par, sasalok ulit tayo at ibibuhos natin sa breeding tank. Quality stock water yan par. At ito na nga po pala ang ating mga breeder. Supers nga po pala ito na pinapabreed ng ating tropa. At ang project nga po namin dito ay makakuha ng panlaro or pang show sa mga iaanak nito, kaya let's go! Gagamit nga po pala tayo ng beta scoop para hindi ma-damage at ma-stress ang ating breeder. At pagkakuha nga mga par, salin na po natin yan agad. Doon na nga po tayo sa pangalawang male. Male nga po pala ang inuuna ko para maging teritoryo nila agad ang breeding tank. Then after nga po may salin natin yung dalawang male breeder, maglalagay naman po tayo ng talisay leaves. Pero bago ang lahat, pa-heart naman ng video par. At sa kung nakikita nyo nga mga par, dinurog lang po natin yung dry talisay leaves. Yan na po ang magsisilbing floater ng ating mga bubble nest. Spray, lalagay na nga po natin ng dalawang female na naka-chimney at tapon method. Nga po natin makikita kung sino mas effective sa dalawa. Si chimney ba o si tapon method? 3 days ko na nga po silang in-acquaintance, kaya kung mapapansin nyo, courting stage na nga po agad at hindi sila nagbabakbakan. At bago nga po matapos tong video na to, big shoutout nga po pala sa lahat ng followers at sharer natin. Lalong-lalo na nga po sa mga galanting star senders natin. Update ko na lang po kayo kung success ba or failed ang ating breeding. Mabilis lang to par, part 2, breeding process. Chimney versus tapon method, let's go! So yun nga mga par, after 24 hours nga na breeding process natin, titignan natin kung nag-success or nag-fail. At pagbulatlat nga natin, oh my G, nag-success nga po sila pero mukhang hindi pa tapos kasi dumudungaw-dungaw pa si female. At pagsilip nga natin sa kabila ay nag-success din. 2 out of 2 nga ang breeding natin. Pero kung mapapansin nyo nga na hindi pa ganun karaming egg, pero okay na yan mga par. Dahil nga nabuksan na natin at naistorbo na natin sila, alisin na po natin ang mga beta female. Baka nga pagmulan pa ng away dahil nabusuan sila. At ito na nga po ang kinalabasan ng chimney method. Kung mapapansin nyo po na napakalinis pa. Walang punit pero si tapon method gula-gulanit. At dahil nga po may egg na ang ating dalawang pares, gagawa na po tayo ng grow out. Syempre hindi mawawala ang dried banana leaves, pero kailangan mong hugasin ng maigi yan par. Papaulit-ulitin mo ng hugas hanggang sa maging malinis yung tubig. Iiwasan po kasi natin na may masamang dumi sa gagawin nating grow out. And after po mamimitas naman tayo ng dahon ng talisay, yung crunchy syempre. At kapag kompleto na nga po ang mga dahon, salansan na natin ang ating grow out. Then ilagay na nga po natin ang ating mga dahon. Hahatiin nga lang po natin sa dalawa kasi dalawa nga po yung nag-success nating breeder. And after nga dried talisay, dried banana leaf naman po. Nga po sa antifungal, antibacterial, sila na rin po magiging filter ng ating tubig. At bukod pa doon, nakakatulong sila mag-condition ng tubig para sa ating mga beta fry. At meron pa ngang isang dahilan pa na malalaman mo lang kapag sinubaybayan mo ang ating mga next video. Mabilis lang to par, beta breeding part 2.1 dahil nga may katanungan na mga kailangan nating sagutin. Kaya let's go! So yun nga mga par, meron nga pong katanungan sa breeding process na ginawa natin. Ang katanungan nga po ni madam ay kung kailan natin inalis ang beta female sa chimney. May follow-up question pa nga po siya kung paano daw natin kinuha si beta female. Kung okay lang ba daw na magalaw natin ang kanilang beta egg. Dahil nga po limited lang ang oras natin sa reels. Hindi ko na nga po napakita kung paano natin kinuha si female. At kung kailan nga po natin inalis si beta female sa chimney. Kaya nga po ikukwento ko na lang sa inyo mga par. Okay. Ang indication nga po na pwede nang alisin si beta female ay once na mayroon na pong bubble nest si beta male. Aabot nga lang to ng 1 o hanggang 2 oras mga par. After nga magka-egg, tatanggalin nyo na po si beta female. Dahan-dahanin mo nga lang par. At hindi mo magagalaw or magugulo ang bubble nest ni beta male. May tendency nga may stress sila at kainin niya ang kanilang mga egg. At sana nga ay nasagot natin ng maayos ang katanungan ni madam. Update ko na nga rin po kayo sa ginawa nating grow out. Kung magtataka nga kayo kung bakit ang aga ko nga po ginawa ito. Sasakto po kasi natin yung curing stage ng tubig sa pag-free swim ng ating mga beta fry. Ekta tubig gripo nga lang po ang ginamit natin dito. At alam naman po natin lahat na meron itong chlorine. At dahil tinambakan nga po natin ito ng mga dahon, ang chlorine na po ang bahalang pumatay sa mga bakterya na galing sa dahon ng talisay at banana leaves. Kaya after 5 days, magiging sobrang quality na po ng tubig natin sa ginawa nating grow out. At bukod pa dyan, meron pa po tayo isang reason. Makikita mo nga sa mga susunod na video. Mabilis lang to par, beta breeding part 3 and grow out update. Let's go!
So yun nga mga par, part 3 na nga po tayo ng ating beta breeding. At ito na nga po yung hatch date ng ating mga beta fry. Kung mapapansin nyo nga mga par, naka-vertical pa po sila. Nakasabit pa nga po sila sa mga bubble nest na ginawa ng kanilang tatay. At napaka-crucial nga po nito para sa buhay ng ating mga beta fry. Dahil nga nakabase sa beta male ang kondisyon ng buhay ng kanyang mga anak. Dahil may mga beta male nga po na kinakain ng kanilang mga beta fry once na na-stress. Dahil 3 days na nga rin pong walang kain ng ating mga beta male. Bibigyan nga po natin sila ng kakaunting tube effects. Para nga po kahit papano maibsan ang gutom nila. Magkaroon nga po ng lakas na magbantay sa kanyang mga beta fry. Sobrang hirap din po kasi ng obligasyon ng beta male sa mga beta fry. Sila po kasi yung mga sumasagip sa mga beta fry na nahuhulog mula sa bubble nest. At isa nga yan sa dahilan kung bakit natin iniiwan si beta male sa breeding tank after nila magka-egg. Ito na nga po pala ang update ng ating grow out. Sobrang ganda na nga po ng tubig at ready na sa ating mga beta fry. Dahil after free swim nga po ay lilipat na po natin sila dito. At isa nga po ito sa way para maiwasan ang pagkalusaw ng ating mga beta fry. Kadalasan po kasi na pagkalusaw ng ating mga beta fry ay ang water quality. Hina pa po kasi ang immune system nila lalong-lalo na sa mataas na level ng ammonia. Kaya napakahalaga nga po sa akin na magkaroon ng magandang setup ang aking mga beta fry para nga makaiwas sila sa pagkalusaw at mas mabilis po silang lumaki. Mabilis lang to par, beta breeding part 4. Kaya let's go! So yun nga par, part 4 na nga po ng ating beta breeding. Ito nga po ang second day ng mga beta fry natin after ma-hatch nila mula sa mga egg. At kung mapapansin nyo nga mga par, may mangilan-ngilan ng free swim sa ating mga beta fry. Medyo hindi nga po sila masyado makita sa lente pero lumalangoy na po yung iba. At ito na nga yung time mga par na i-acclimate natin sila dun sa ginawa nating grow out. At 24 hours acclimation nga po ang gagawin natin sa kanila. At i-update ko na po kayo sa ginawa nating grow out. Ready na nga po yan para sa ating mga beta fry. Para nga po sa nagtanong kung hindi ba daw to babahayan ng lamok. Sagot nga po dyan ay wala naman po yan magiging problema kahit bahayan pa po yan ng mga kitikiti. Dahil magiging laman dyan din po yan ng beta male na pag-aalagaan natin sa kanilang mga beta fry. Kaya nga isa-isa na po natin dinala ang ating mga breeding tank para ma-acclimate na. Kahit nga free swim na po ang iba sa ating mga beta fry ay hindi pa rin po tayo magpapakain sa kanila. Sabay nga po natin ang pagpapakain sa pagpapakawala sa kanila sa bago nilang grow out. Bukas na nga po natin mga par gagawin yun. Mabilis lang to par, beta breeding part 5. So yun nga mga par, kung araw nga po tayo naghanap ng moina mga par, sa kabutihang palad nga kahit gabi ay may nakuhaan pa tayo. Swerte na rin mga par dahil ngayong araw nga ang first feeding ng ating mga beta fry. At dali-dali nga po natin itong dinala sa barracks para malinisan. Hugasan mo nga lang ng paulit-ulit yan par hanggang sa maging malinaw na ang tubig. At ito na nga po pala ang update natin sa ating mga beta fry. 3 days na nga po nila mula sa pagkakahatch at free swim na rin po sila. Hindi nga po sila ganun karami dahil napaaga ang pagkuha natin sa beta female. Pero okay na nga sa akin yan mga par dahil pwede naman po natin silang i-breed ulit. At dahil nga po free swim na ang ating mga beta fry, ito na rin po ang first feeding nila. At ngayong araw na nga rin po marireveal kung bakit natin tinambakan ng dahon ng ating ginawang grow out. Mapapansin nyo nga po na marami ako nilagay na Daphia moina sa ating grow out. Sobra-sobra nga po yan dahil kakaunti naman po ang nahatch nating mga beta fry. At ang reason nga po niya na isasabay natin ang pagkukulture ng Daphia moina sa pagpapalaki ng ating mga beta fry. At once nga po na mag-success ang pagkukulture natin sa ginawa nating grow out, magiging malaking tulong nga po ito sa pagpapalaki ng ating mga beta fry. Bukod nga po sa magiging only live food sila, ay magiging parang natural habitat na nga po ng mga beta ang ginawa nating grow out. Kung itatanong nyo nga po kung kaya na po ba ng mga beta fry ang Daphia moina, ang sagot nga po natin dyan ay oo, dahil kayang-kaya nga po nilang kainin ang mga newborn Daphia moina. Maliit pa nga po ito sa baby brain stream at mas maganda nga po ito dahil may chance po itong mabuhay sa ginawa nating grow out. Unlike sa BBS na namamatay sa fresh water, nagkukos ng ammonia na pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ng ating mga beta fry. Kaya subaybayan mo par kung makukulture ba natin ang moina or hindi. Mabilis lang to par, beta breeding part 6. Dito na rin natin malalaman kung na-culture ba natin ang Daphia moina. Kaya let's go! So yun nga mga par, part 6 na nga po ng ating beta breeding. At ang pag-uusapan nga po natin ay ang pang day 4 at pang day 5 ng ating mga beta fry at ang culture natin ng Daphia moina. At ito nga po pala ang pang day 2 ng ating Daphia moina sa ginawa nating grow out. Kung mapapansin nyo nga po na sobrang dami pa nila at parang mas nadagdagan pa nga po sila dun sa nilagay natin. Ang kinagandahan po kasi sa moina ay sa freshwater po sila nakukuha. Kaya malaki ang possibility na makulture natin sila sa gagawin nating grow out. At ito na nga po ang pang day 3 ng ating culture ng Daphia moina.
At kung mapapansin nyo nga po sa video na marami pa rin po sila. At kung mapapansin nyo nga po na mas maliliit na po ang butil ng ating Dappia Moyna. Hindi sila kasing dami kahapon pero tingin ko ay na-culture naman po natin. Dahil sobrang dami nga po ng maliliit na Moyna dito sa culture. At kung mapapansin nyo nga po na gumawa na ng bubble nest ang isa nating breeder. Indication na good quality ang tubig natin. At good father nga po si Beta. Dahil ginagabayan niya pa nga rin po ang kanyang mga anak. Unlike dito sa kabila na hindi na nga po gumawa si Beta male ng kanyang bubble nest. Hinayaan niya na lang magpag-alagala ang kanyang mga anak. Pero goods lang yan para as long as buhay ang ating mga beta fry. At dahil na-culture nga po natin ang Dappia Moyna, malilesen nga po ang pagbuild ng ammonia. Bukod nga po sa makakatipid tayo sa pagpapakain sa kanila. Sure tayo na mabilis silang lalaki dahil only live foods nga po sila. Mabilis lang to par, beta breeding part 7. At pang day 7 na nga rin po ng ating mga beta fry simula nung nahatch sila. Kaya let's go! So yun nga mga par, day 7 na nga po ng ating mga beta fry. At isang linggong mahigit na nga po ang ating ginawang grow out. At kung mapapansin nyo nga na makapal na ang oil film na sobrang harmful sa ating mga beta fry. Dahil nga nabablock nito ang oxygen sa surface ng tubig. Kaya nga dali-dali na po akong kumuha ng malinis na papel. At nilatag nga lang po natin yan ng paganyan. At para nga masipsip ng papel ang oil film sa surface ng tubig. At iiwan po muna natin tong kabila para makita natin yung difference. At after nga ilang minuto, dahan-dahan mo lang yan tatanggalin pa. And after nga po nating matanggal lahat, ito na po ang resulta. Ito nga mga par, yung grow out na hindi pa natin nilalagyan ng papel. Sobrang kapal nga ng oil film. At ito naman po yung natanggalan natin. Kung mapapansin mo nga par, sobrang laki ng pinagbago. Naalis na nga po natin ang malaking porsyento ng oil film. At kitang-kita na nga po ulit ang ating mga beta fry. Meron pa nga rin po silang cultured Moyna. Hindi pa nga dyan nagtatapos mga par. Dahil 1 week mahigit na nga po ang ating grow out. Magre-refill na nga po tayo ng fresh stock water para nga madagdagan ang malinis sa tubig sa ating grow out. Dadahan-dahanin mo nga lang yan par para hindi masyadong mabulabog ang ating mga beta fry. And after nga po natin magsalin ng ilang tabong fresh water sa ating grow out, ito na po ang resulta. Sobrang quality na nga po ng ating tubig. At masaya na naman ang ating mga beta fry. Bilis lang to par. Beta breeding part 8. At ang dahilan kung bakit hindi dapat natin agad inaalis si beta male. Isabay na nga po natin ang successful culture ng Moyna sa ating grow out. Kaya let's go! So yun nga mga par, day 11 na nga po ng ating mga beta fry. Dahil makapal na naman po ang oil film, naglagay na naman po tayo ng malinis na papel. At ito na po sila after natin matanggal ang oil film. At kung mapapansin nyo nga po na lumalaki na sila. Kayang-kaya na nga po nilang kainin yung mga adult Moyna. Sa mga hindi nga po nakakaalam, cultured Moyna po ito. Pang 9 days na nga po ng mga Moyna na to dito sa ating grow out. At dahil nga po sa successful culture natin, malaki na po ang natitipid natin sa live food. Pero meron nga po tayong problema dahil nawawala yung mga beta male natin. Bukod nga sa pwede na tong pamahayan ng kitty ay napaka-vulnerable pa po nila sa iba pang predator. Buti na lang meron pa tayong ibang breed at pwede pa natin makita kung ano ba ang kahalagahan ng beta male sa grow out. Bukod nga po sa kinakain nila yung mga kitty-kitty na pwedeng kumain sa ating mga beta fry, ito pa po ang kanilang ginagawa. Once nga po na may gumalaw sa surface ng tubig ay agad-agad po itong pinupuntahan ng beta male para protektahan ang kanyang mga beta fry laban sa iba't ibang klaseng predator. Gaya ng dragonfly na naglilay ng neem, kayang-kayang umubos ng isang batch ng beta fry. Tama mo na rin ang mga lamok na nagbibigay kitty-kitty sa ating grow out. Nagiging malaking problema ng ating mga beta fry kapag wala pong beta male na nagbabantay sa kanila. Kaya napakahalaga na may beta male sa ating grow out na magbabantay sa mga fry. At least 2 to 3 weeks hanggang sa maging independent na po ang ating mga beta fry. Kaya na nilang protektahan sarili nila laban sa ibang predator. Mabilis lang to par. Beta breeding part 9. Pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang mortality rate. Kaya let's go! So yun nga mga par, 2 weeks at 1 day na nga po pala ng ating mga beta fry. Papansin nyo nga na mas malalaki na po sila sa mga adult Moyna. Kayang-kaya na nga po nilang chibugin ang ating mga cultured Moyna. Ang pag-uusapan nga natin ngayon mga par ay ang mortality rate. Mga ba ang mortality rate? Ang mortality rate nga po pala ay ang bilang or ang dami ng mga namatay sa isang batch o yung porsyento ng mga namatay sa isang batch ng breeding mo par. Kung maaalala nyo nga mga par na maaga nating naalis si beta female sa batch nila dahil maaga po nating nadistorbo ang kanilang breeding. Kesa mag-egg eat ang ating male, inalis na lang po agad natin ang beta female. Kaya nga po, kakaunti lang yung egg na na-harvest natin. And after 15 days after breeding, ito na nga po pala, ang dami ng ating mga fry. Kung mapapansin nyo nga par, kahit na madali natin yung pagkuha ng ating beta female, ay marami pa rin pong nag-survive sa ating mga beta fry. Nasa around 150 to 200 nga po ang nakikita ko sa kanila. At sa tingin ko nga ay napakababa ng mortality rate o yung mga namatay sa batch ng ating mga binreed. Ang malaking factor nga dyan para yung pagsiset up natin ng grow out at ang pagpili natin sa pagkain
pagkain ng ating mga betta fry. Asalalay po kasi sa dalawang yan ang mortality rate ng iyong breeding. Madalas nga po na nababasa ko sa comment section na nalulusawan sila ng mga betta fry. At ang karaniwang dahilan nga po dyan ay water quality. Kapag hindi kasi maganda ang setup ng iyong grow out at namamatayan ang pagkain ng iyong mga betta fry ay tumataas ang ammonia. Kapag mataas ang ammonia mga parmatic, mataas din ang mortality rate. Mabilis lang to par, betta breeding part 10. So yun nga mga par, pang 18 days na nga po ng ating mga betta fry. Dahil puno na naman po sila ng oil film, naglagay na naman po tayo ng malinis na papel. Diskarte nga po yan sa pag-aalis ng oil film. And after nga natin maalis ang oil film, ito na po ang itsura nila. Kung mapapansin nyo nga po na malalaki na yung ating mga fry. Pero sa kasamaang palad, nag-crash na nga po yung cultured moina natin dito sa batch na to. Hapon lang sa last vlog natin ay punong-puno pa po sila ng moina. Pero ganun pa man mga par, malaking pasasalamat pa rin dahil nakapag-cultured po tayo ng 15 days. Sobrang laki na nga po ng tinipid natin sa live foods nila. Dahil dito sa Manila, umaabot ng 50 pesos per takal ng isang moina. Kaya almost 700 na rin yon mga par. At dito naman sa kabila mga par, mapapansin nyo nga ay punong-puno pa rin po sila ng moina. Sobrang dami pa nga rin at only live foods pa rin po sila. Kaya napakalaking bagay talaga kapag nakapag-culture tayo ng moina sa ating grow out. At dahil nag-crash nga po ang isang culture natin ng moina, at pangatlong araw na nga rin po na nag-uulan, kaya wala po tayong makukuhaan ng live moina sa labas. Kaya gagamit nga po tayo ng frozen live food. Ito nga po pala yung frozen moina ng Riverside. Sobrang solid nga nito par dahil bukod sa malinis, buhay pa yung mga moina bago sila na frozen. Kaya intact pa ang protina at mga nutrients na makukuha ng ating mga alaga sa frozen moina na to. Pwede nga itong ipakain sa 2 weeks old betta fry, guppies, mollies at iba pang ornamental fish. Bukod nga sa makakatipid ka, malinis at masustansya to par. Ilalagay ko na nga lang sa comment section mga par kung saan tayo pwede makabili ng solid na product na to.